after much ado, President Duterte, former President Duterte, is finally here. It's been 10 hours since the hearing started. Are you satisfied with what you've been, the kind of answers that you've been getting over in the hearing today? And what stood out for you? Well, kami naman ay natuwa, no, at dumating siya. For how many notices, no, even in the previous committee hearings in the human rights, we've been calling her, we've been calling him. Ngayon ay dumating naman siya. So maganda naman at maibigay niya rin yung ano niya, no, yung kanyang position on the different statements provided by the previous resource person. So better na makuha talaga natin yung truth. So you feel like you're getting more answers this time around? He's giving you more details? Kasi yung, for instance, in some of the issues like with the reward money, parang hindi pa rin masyadong clear what the system, what the structure is like. But is it now more clear to you guys over there? Yes, more or less naman hindi lang din naman siya yung source, no, noong nung ating nung pinagkukuhanan natin ng sagot about the reward system. Kasi hindi lang naman si President Duterte at may iba't ibang mga resource person din. And I mean, nagko-collaborate naman at meron naman siyang pag-amin talaga na meron talagang mga reward. Over at the Senate hearing, he admitted to having a Davao Death Squad, although he had 3 definitions for that. And also he admitted to urging criminals to fight back, which was a huge revelation. Dito naman po sa House hearing, ano po para sa inyo yung mga pag-amin na nagawa na niya that can help build up a case against the former president? Yes, yung mga pag-amin niya on yung mga pinapatay niya, no? Yung sabi ko nga dumami, no, 30,000 more or less yung biktima ng AJK sa war on drugs. And yet there are not a single of yung mga drug lords, yung mga smugglers, yung mga big fish, yung may mga manufacturer ng shabu. And even yung kanyang kaibigan, no, close friend, economic manager niya before, na si Michael Yang, na sinasabi ng mga resource person na involved sa drugs, ay hindi naman niya nakasuhan. Pero ito nga, marami siyang mga incriminating statements. Like yung sinabi niya na meron daw siyang inuhulog sa dagat or sa sea, no, yung mga drug lords, pero hindi naman niya napapangalanan. Pero tingin natin sapat na to, no, para mismo sa kanya, no, inaamin niya na wala talagang due process, no, wala talagang rule of law sa panahon niya. But Congresswoman, as far as Michael Yang is concerned, sabi po ni Duterte, he insisted that he's not a drug lord, that he's not involved in the illegal drugs trade. And I remember he challenged Congressman Raul Manuel to produce evidence, which obviously is, a defense tactic. But what do we make of these statements na sometimes sasabihin niya, oh, I was just exaggerating, or yung mga inconsistencies in the testimony, for instance? Siyempre, we will going to process yung lahat ng mga testimonies, lahat ng mga revelations dito para makapag-come up tayo nun talagang conclusion. Pero marami talagang mga witnesses natin na nagsasabi, and even former Senator Trillanes ay sinasabing involved itong si Michael Yang at iba pang mga Chinese na drug lords na malapit kay Duterte. So, yun ay maipaprocess pa sa mga susunod na mga hearing. Actually, yung sinabi niya kay Michael Yang is hindi daw Yang, at kung drug lord siya, sana pinapatay niya na. Exactly. Come with me and watch it and use a murder. He used the term murder. Yes, sabi niya sa sagot niya sa akin, no, kapag meron daw na ebidensya na magpapatunay na drug lord or may kinalaman sa droga si Michael Yang ay papatayin niya raw. Yun ang sinabi niya. Pero I do not agree naman sa ganitong proseso, di ba? So we believe talaga in rule of law na dapat sundin. Kaya sabi nga natin,
no wonder yung ating ganun ang nangyari no doon sa ating mga biktima ng EJK na walang mga due process, walang rehabilitation, walang doubt, etc. So ginamitan talaga ng ng force. He says the only reason you suspect Michael Yang is because he's Chinese daw. Is there any truth to that? Nag-ano ko doon, naglinaw ako doon. Ang tinitignan lang natin, hindi naman tayo against sa Chinese as a whole. Marami naman talaga tayong mga kababayang Chinese din, maayos naman at nakakatulong sa atin. Ito lang yung, siyempre, yung mga sindikato, yung mga kriminal na mga Chinese dito sa ating bansa. At ayun na nga, yung mga involved dito sa droga. Congressman Franz, ang daming nakapansin din na medyo smooth nga yung pagfa-facilitate, yung pagmamoderate sa hearing na ito under the co-chairman of the Quadcom. Pero syempre may moments din, although mabilis mag-suspend kung sino yung may hawak ng gavel, may mga moments of tension din. Ano po ba yung pinag-usapan ng komite kung if ever magyari nga na may ganitong mga tense moments? Did you agree on how the conduct of this hearing, yung mga basic rules? I mean, there's already rules, but even more rules amongst yourselves. Yes, oo. Ayos nga yung conduct nung ni Chairman Barbers. Lalong-lalo na pag mainit na yung usapan between the resource person at saka yung yung nagtatanong, yung ating mga representative. Maganda yung ma-prevent yung yung init at kapag mag-away pa o mag-physical pa. So, I think yung conduct ng ating chairman, ng aming chairman dito sa Quadcom ay sinusuportahan naman ng tao at mga nagka-congratulate nga yung mga tao dito sa ating chairman at saka Quadcom sa ginagawa nating hearing. Congresswoman, matanong ko lang, paano nga ba natabis ng upuan si former President Rodrigo Duterte at si former Justice Secretary Laila De Lima? Sinadya ba yan? We were just saying, kasi sa Senate, one person away. Medyo awkward naman. Parang gusto na pong suntukin ni former President si Batuhan ng mic. Hindi ko alam yung umpisa kung paano sila nagkaupo na nagkatabi sila. Pero nakita ko kasi yung inambaan kasi ni Mr. Duterte, si De Lima. Kaya binulungan ko nga yung SecGen. Baka pwedeng tanungin kay De Lima kung gusto niyang lumipat. So, okay na mo, kaya naman niyang i-handle yung mga ganon. Kung natatandaan ninyo, di ba, senator pa siya, nung away si Trillanes saka si Cayetano, siya rin yung nasa gitna. Kong Franz, on Michael Yang, paminsan-minsan throughout the hearing, sumusulpot yung kanyang pangalan, whether yung issue is sa EJK, yung issue is sa illegal drugs or sa Pogos. Yeah. So, ang tanong ko is, do you think, based on, so far, nasa 11th Quadcom hearing tayo, plus that one Senate hearing, do you think you have enough to actually file an actual case with evidence against Michael Yang? Yes, yan ay ipaprocess ng DOJ, Katulad din ng ginagawa nila ngayon kay yung iba pang mga mga police, yung mga colonel na involved dito sa EJK. So hindi kasi kami yung magpa-file. Pwede kami mag-recommend, at ibigay yung mga nag-gather naming mga evidence. Hey, Congresswoman, can you help us understand why up to now there have been no cases? Am I correct? Kasi si former President kanina pa niya sinasabi, file a case in court and I will do the same admissions over there. Bakit po walang kaso? And even si Ruina Garma, she was able to leave because there's no case against her. Oo. Mukhang malakas ang loob niya, Kasi nung panahon niya, nakita naman natin meron talaga siyang kautusan sa mga kapulisan na yung mga evidence hindi pwedeng ibigay sa mga nangihingi. Meron siyang ganun na utos sa pulis, sa mga kapulisan. Kaya parang malakas ang loob niya na walang makikitang ebidensya. Pero kaya kami nga mas pinipili natin na iakyat sa ICC. Dahil sa ICC kasi sila yung tinitignan dito yung most responsible doon sa crime against humanity.
Congresswoman? So, tingin natin, pa-process yan ng DOJ. Okay. Pero Congresswoman, may point rin kasi yung dating presidente, siya na mismo nagsabi, I believe this was to the Senate. Sabi niya, hoy, magti 3 years na, wala pa rin nagpa-file ng kaso, which I thought was a pretty good point. Oo nga naman, hindi na siya in power. Yes, oo. Oo. So what do you think was the reason, or is the reason, no, behind the delay in the filing of cases nga against the former president? Yeah, so kagaya na sinabi ko, no, yung mga kapulisan, no, nakita naman natin hawak niya noong mga panahon na yon, yung mga evidence, di natin alam kung ano kasi hindi nga ibinigay yan sa mga biktima, no, kaya talagang nahihirapan talaga na mag-file. Pero kung matapos talaga itong Quadcom hearing na ito at merong mga recommendation like yung mga police na i-open lahat ng mga evidences, no, na magpapatunay whether kay Duterte man yan, yung mga police at iba pang mga sangkot and accountable, ay baka maano na yan later on kapag tapos na ng siguro hearings ng mga Quadcom. Yeah. Congresswoman, lastly, let me jump over to one more issue. We ran the story of the OVP budget being approved in Senate today in less than 10 minutes. But it has to go through a BICAMPA, as will the overall national budget, right? The Makabayan Bloc is asking that the BICAM talks be open to the public. Talk us through why that's important. Yes, we filed a bill, no, to make it open because in the past years, kasi may mga supposedly kapag nag-BICAM, yung sanang hindi nagtutugma ng mga provisions sa two houses, no, dapat yun lang yung ginagalaw. Pero ang nagiging problema natin, yung mga amount ginagalaw kahit na-approve na sa House of Representatives, pagdating sa bicameral, talagang parang in-overhaul nila, no, yung budget, including the amount. At saka nagdadagdag, bawas sila noong mga items. So, which is unconstitutional. Kaya dapat ay maging maging transparent, open to the public para alam natin, no, yung mga na-approve sa Kongreso dito sa House of Representatives at Senate, no, at hindi dapat ito nadadagdagan at binabawasan. So gusto natin makita rin ng public para maging more transparent yung budget natin. May suporta yung bill? May suporta po ba yung bill? That's actually where the unprogrammed appropriations happened. But how confident are you that this bill will pass before we approve the 2025 GAA? Well, syempre, matagal na naming proposal to, suntok sa buwan, pero at least nakikita ng taong bayan na tayo ay talagang consistent dun sa panawagan natin na maging transparent yung pagdinig dito sa budget. Be it confidential, be it UA, no, lahat talaga dapat ay i-open sa ating taong bayan para makita naman ng taong bayan kung paano pinoproseso sa BICAM yung budget. Okay. We will have to leave that there and let you get back to the hearing. Thank you so much for your time tonight. That was ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro.